Hello everyone, I'm Kenneth and today pag-uusapan natin ang struggles ng isang web developer. Kasi aminin natin, hindi lahat ng dev ay puro aesthetic setup and good coffee. Minsan, puro bug, burnout, and breakdowns. Let's go real, let's go raw, and kwentuhan tayo. Alam mo yung first time kang na-curious sa web development? Uy, ang galing, kaya mo gumawa ng sarili mong website. May pera daw sa tech, work from home, flexible schedule, magandang sahod. Pero ilang buwan dun mo na-realize na, ganun pala to. Ba't di ko baga ng code? Bakit yung div ko di kaya mag-center? Bakit lahat ng bagay na ginagawa ko nag-error? Diba? Akala mo once na matapos ka ng HTML, tapos na. Pero hindi. May CSS, JavaScript, PHP, Node, MySQL, React, Laravel, Docker, ang dami. Tapos may client ka pang yung design pang Amazon, tapos 3 days lang yung deadline. Isa sa pinaka-common at pinaka-struggles natin mga dev ay yung burnout. Yung tipong 12 hours ka na sa harap ng screen mo, pero wala ka pa rin progress. Yung tipong 30 minutes ka na nakatutok sa code mo pero ang ending is TikTok break na naman. Pero 2 hours na pala yung nakalipas. Tapos may imposter syndrome pa. Bakit ang galing ng lahat sa YouTube? Ako lang ba yung di marunong mag-TypeScript? Ba't ang bagal ko matuto? Lahat tayo may kanya-kanyang pace. Kahit yung mga idol nyo sa dev world, lahat naman siguro pinagdaanan yan. Wala naman kasing shortcut sa pag-improve. Kailangan talaga ng tiyaga, practice at pahinga. Another struggle, yung overwhelmed ka na masyado sa mga kailangan mong matutunan. Kasi sa bawat pag-open mo ng LinkedIn or X or Twitter dati, may mga bagong tech naman, bagong update sa framework na ginagamit mo, bagong technology, bagong packages, yung may mababasa ka na, dapat may AI skills ka na. Gamitin mo na yung HTMX. Wala ka bang GraphQL sa stock mo? Like, bro, wait lang. Nag-aaral pa nga ako ng Laravel tapos sabihin mong mag-aral na ako ng DevOps? Hindi mo kailangang alamin yung lahat. Focus ka muna sa isa or dalawang stock and then masterin mo muna, then expand if ready ka na. Hindi to paunahan, hindi to paramihan ng tools. It's about building solutions and enjoying the process. Despite all the bugs, errors, pressure, and burnouts, bakit ba tayo nagpapatuloy? Simple, kasi may magic pa rin sa pagkukode. Yung feeling na hours of debugging katapos gumana na. Yung first time mong i-deploy yung sarili mong website and yung na-compliment ka ng client mo kasi natulungan mo sila. And also yung app na ginawa mo and napapakinabangan ng iba. We keep coding not because it's easy but because it's worth it. So, if you're a developer na minsan pagod, minsan nagdududa sa sarili, minsan gusto na lang maging call center or bumalik sa dati nilang trabaho, tandaan mo, you're not alone. Ang dami sa atin nakaranas ng ganyan, lalo na sa simula. Pero okay lang yan. Keep going, rest if you must, magpahinga ka, pero wag kang susuko. Kasi bawat line of code na ginagawa mo, mas lumalapit ka sa goals mo. Thank you for listening. Kung nakarelate ka sa episode na to, follow mo na rin tong podcast and share mo na rin sa dev friends mo. Till next time, I'm Kenneth and always remember na okay lang mapagod pero wag susuko.